So mga katropa, for this episode, gagawa tayo ng isa sa pinaka well-known at masarap na pagkain sa Iloilo. Ito po tinatawag na inihaw na hito or tinatawag naming sinugba na pantat. So ito na po yung ating hito mga katropa. Linisan na po natin. First, lalagyan po natin ng asin. Yan, and then lamasin po natin yan ng maigi para matanggal po yung madulas po dyan. So mas maganda sa amin sa probinsya kung mayroon po kayong dahon ng bayabas, mas maganda rin po yan ihalo sa asin habang nililinis natin yung ating hito. So nagkamali po tayo ng pagpapalinis sa kanila, pinatanggalan natin ng hasang, natanggal po pati yung kanyang skin sa bandang hasang. Dapat po yan ay hindi po natin tinanggal para dyan natin ilagay yung ating mga stuffing kasi mayroon po tayong ipapalaman dyan yung tanglad at yung mga aromatics natin. So mga katropa, pag bumili kayo nito sa palengke, pag hindi nyo po alam kung saan po nanggaling, mas maganda po pagbuhay. Kung kaya po siyang mabuhay sa tubig ng 2 to 3 days ay mas maganda po para mailuwan niya po yung kanyang mga kinain. Kasi hindi natin alam kung saan po nanggaling yung mga hito natin na binibili. So mga katropa, ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa ng inihaw na hito. So first, ito na po yung ating hito. Nalinisan na po natin yan. Natanggal na rin po natin yung hasang. Hindi na po siya malansa. So again, mas maganda po pag hindi natin natanggal yung skin sa ilalim ng hasang. So I think this is nasa 300 grams per each ang timbang nito. Suka. Any brand po, mas maganda po sukang niyog ang inyong gamitin. Minced garlic or dinikdik na bawang, calamansi or lemon juice, lemongrass or tanglad, pangpatanggal po yan ng lansa, soy sauce, any brand po, clear soda, pwede po kayong gumamit ng Sprite or 7-Up, aswete oil, pampakulay po yan. Black ground pepper para mas malinamnam at medyo maanghang. Sa isang container, pagsama-samay na po natin yung ating toyo, suka, lemon or calamansi juice, minced garlic, at black ground pepper. Mekos-mekos na po natin yan hanggang mag-incorporate po yung ating mga ingredients. Hiwaan po natin o lagyan natin ng slit yung ating hito para manuot po yung ating marinade. And then, ilagay na po natin yung ating nalinisan na hito. Yan. So, mas maganda po ito mga katropa, mamarinate natin overnight. Or, pwede rin po 3 hours prior po sa inyong pagluluto. Ilagay na natin yung ating white soda. This is an optional ingredients. Mas masarap po yung white soda sa mga ganitong marinate para lalo po siyang maging malinamnam. So, set aside natin to sa ref. After 3 hours, balikan natin. So, after 3 hours mga katropa, ito na po yung ating hito. So, gagawin natin, tutuhugin po natin ito using barbecue stick. Yan. So, ito, ilagay na po natin yung ating tanglad. So, mas maganda, as I said before, na mas maganda kung hindi po natanggal yung skin dyan. Para may space po tayo kung saan malagay po natin yung iba pa po natin mga aromatics. So, dahan-dahan na po natin na itusok yung ating barbecue stick. Be careful sa inyong mga kamay. Yan. Kung kapos po yung inyong stick dahil mas malaki po itong ating hito, pwede pa kayo magdoble. Okay, yung ginawa ko po dito, nagtuhog po muna ako sa loob and then nagdugtong pa ako para may hawakan po tayo habang nag-iihaw. So after natin na matuhog yung ating hito, ito na po yung itsura niyan mga katropa. Set aside na po natin yan at pumunta na po tayo sa ating ihawan. At mag-set na po tayo sa pagluluto ng ating inihaw na pantat. At yung ating marinade kanina,
Kuha lang po tayo dyan pang basting natin. Dito na po natin ilagay yung ating aswete oil. This will add attractive color at pampalasa na rin. So mga katropa, ito na po yung ating hito. Na-prepare ko na po yung ating iyawan at nagbabaga na rin po tayo. Mag-start na po tayo sa pag-iihaw. Mas maganda mag-invest po kayo ng magandang iyawan, yung stainless, para hindi po dumikit yung kanyang balat. Lalo na po kung nagbabalak po kayo magnegosyo dahil napakalaki po ng iyong profit po dito or inyong tutubuin. Ipahid nyo na lang yung ating pang-basting, yung na-mix natin kanina na pang-marinate na nilagyan po natin ng aswete oil to add attractive color. At isa din po yan sa magpapalasa, magbibigay additional flavor enhancer sa ating inihaw na hito. At kayo na lang din po mag-adjust ng kanyang apoy or baga para hindi po siya masunog. So yun na po mga katropa, malapit na po maluto yung ating inihaw na hito or inihaw na pantat. Mas maganda po, wag po natin ito i-overcook para hindi po siya mag-dry. Madali lang po itong lutuin kung maganda po ang inyong baga. So yung cooking time nito, it will depend po kung gaano po kainit ang inyong baga, okay? So mas maganda, wag po masyadong mainit or malakas ang inyong baga para hindi po siya masunog. At mas maganda kung gumamit po kayo ng magandang iyawan para hindi po masira yung balat. Lalo na po kung pang negosyo ang inyong gagawin. So here you go mga katropa, luto na po yung ating inihaw na hito or inihaw na pantat, ang tawag namin sa Iloilo. So mga katropa, sana po nag-enjoy po kayo. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!